So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalerista. Yan, wala na etong si BP Sara. Purdoy na, iniiwan na ng kanyang mga tauhan. Hindi lang basta tauhan, mga pinagkakatiwalaang tauhan. Kasi di ba nga nabalita kahapon lamang na yung kanyang chief of staff doon sa OVP office nagpunta na ng Amerika. At itong kanyang spokesperson na si Attorney Poa nag-resign dahil hindi nga raw niya kayang gampanan ang pagiging spokesperson ni VP Sara. Kasi nga naman, intindihin din natin, mahirap ipagtanggol yung mga gusot ni VP Sara. Kung ikaw ang kanyang spokesperson, mahihirapan ka talaga na pagtakpan o ipagtanggol yung mga kinasasangkutan ngayon ni VP Sara. At yung kanyang chief of staff, ayun, nagpunta na ng Amerika. Maraming nagsasabi, umalis daw ito para hindi madamay kung magkaroon ng kaso etong si BP Sara. Kasi nga naman, huwag na tayo magbulag-bulagan. Kung si BP Sara nga, hindi niya maipaliwanag yung mga inaakusa sa kanya, etong mga tauhan niya pa kaya? Di ba? Kaya hindi natin masisisi kung talagang isa-isa nang iniiwan ng kanyang mga tauhan etong si BP Sara. Kasi syempre, may mga pamilya rin yung mga yan. At ayaw nilang madamay sa gusot na hindi naman sila ang pasimuno. Kaya etong si BP Sara, malaki talaga problema nito. Kasi bago dumating yung 2028, ngayon pa lang, nasisira na to sa mga tao. Kasi nga, kung titingnan natin, yung mga naglalabasang survey, talagang spaghetti pawawa yung kanyang rating. At etong mga pag-alis ng kanyang mga tauhan, eto ay talagang malakas na ebidensya na etong si BP Sara may nagawang kabulastugan na hindi na kayang ipagtanggol ng kanyang mga tauhan. Pero kung kayo tatanungin, anong sa tingin nyo sa pag-alis ng mga tauhan niya sa kanya? Okay lang ba yun? Nagbakasyon lang ba yun? O talagang meron lang talagang iniiwasan na ayaw nilang madamay? I-comment nyo na lang ang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.